Sino ba talagang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual sworn statements na siyempre sangkot lahat eh. It's a conspiracy. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee. Meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito. But I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad dito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the House. So in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas, si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the Vice Chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to coordinate Okay. in the hearing. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the President of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger without arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas ng bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami. Dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Kinakailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay, sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. Okay. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, accusing
the President of the Republic as head, actually, nung nauna niya mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang Tama sinasabi ni Saudi ko. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdidesisyon sa sarili niya. Kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee.